So, nakasarap ka na. Nakasarap mo lang. Yung okay lang. Kasarap mo. Ano mo? Ano yung tingnan? Kaya, kasarap mo. Tuloy mo. What's up mga kabahay? So pagpatuloy natin yung paggawa natin dito sa Deca Project, no. Ito na yan, malalim na yung nahuhukay ni Mark dito sa ating septic tank, no. So Mark, may nahuhukay ka na bang ginto? Dito naman, ayan, pinagpapatuloy ni Pura yung mga laminate dito sa pinto, no. Ito yung mga pinto natin. Ayan. Tapos doon naman sa punta tayo doon sa CR. Tapos na yung tiles dito. Ayan, bali nag-grout na lang dito si Mike. Ito yung ating long shower drain. Ayan. Hindi pa natin binabalatan, no, yung para lumitaw yung stainless niya. Ayan, nag-grout na siya. Ito na yung grout niya. Gina-grout niya na lahat para pantay-pantay. Kasi kung hindi siya bubuin na grout, kung ito lang dugtungan, bali, ito, hindi sila talaga makukuha yung magkakulay sila dito sa design niya. So, binuo niya na. Para lilitaw na parang nilagay siyang isa-isa. Pantay-pantay pagka-grout. Yan. Tapos yun, syempre, kulay black dapat ang grout nito. Kasi black tile yan. Yan. Tapos ito naman, same color ng grout. Yan. Tapos tayo naman, gagawa tayo ng yung mga drawer natin, gagawa tayo ng groove para doon sa pinakasahig niya. Para dito. Para doon sa pinakasahig niya ng drawer natin. Lalagyan natin yun ng groove para i-slide lang natin. I-slot in lang natin yung ating, kahit wala na siyang pako. Gaya nito. Gumawa na tayo ng sample, no? Ayan. Gamit yung ating circular. Ayan, pinadaanan natin yan. Pag unang pasada, so yun, turuan ko na rin kayo paano ginagawa ito, no? Ito yung magiging pinaka-frame ng natin, cabinet ay drawer. Halimbawa, nakaganyan yan. Yan. Yan, halimbawa yung drawer natin. O, dito. Yan. Ganyan siya, di ba? Tapos, meron siyang groove, katulad nun. Tulad naman nito. Lahat yan, papaikutan natin yung apat na side. Para yung ating 1/4 na plywood na magiging pinakasahig niya is ipapasok lang natin, i-slide natin ng ganon. Then, kukusa na siya maglalak tulad nito. Kasama na sa allowance nito yung laminate, no? Sandali, kuha tayo ng kapirasong laminate. Ito, pulot. Ito yung laminate. So, makita nyo maluwag pa yan. Pero pag may laminate na yan, ayan. Laminated na to bago ipasok. So, ayan, nakita nyo, sakto-sakto. Pakita ko. Diba? Saktong-sakto siya sa groove. Bali, ganyan siya. Bali, ito yung sahig niya. Kung napanood nyo yung dati na rin natin itong ginagawa, doon sa isa natin vlog, yung gumawa tayo ng, meron tayong tutorial paano gumawa ng drawer, at saka paano mag-install ng drawer, ball bearing drawer slide. Ganito rin ginawa kong pamamaraan. Hindi, paiba-iba minsan hindi ganito yung ginagawa ko. Pag malalaki talagang drawer, mas makapal na plywood ang ginagamit ko. Or plyboard na talaga na ganito kakapal, 3/4. Isinasaping ko dito. Pero pag sa ganito, lalo na ganito lang kaliit, okay na to. Ang advantage at disadvantage nila, ang advantage naman ng ganito, syempre, pag 1/4 lang, is magaan yung ating drawer. At isa pa, mas makakatipid. Dahil mas mura. Pero pag malaki naman yung drawer, ang disadvantage naman nito, lalo na kung hindi magandang klase yung plywood nyo, lumulundo sa gitna. Medyo malambot siya. Pero kung kagaya nito, Santa Clara ito eh. Itong 1/4 ito, napakatibay. Kahit medyo malaki pa yung drawer natin, 2 feet by 2 feet, kayang-kaya nito eh. Pero pag sa mga ganun na nga, ginagamit na natin mas makapal. Either 18mm o itong 3/4 na rin na pansahig, at hindi na tayo gumagawa ng groove, syempre pinapako na natin, makapal na. Or yung 1/2 hindi medyo na plywood, or yung 10mm, no? Pero in this case nga, maliit lang. Ito yung gagamitin natin, mas maganda ito. Mas magaan, ayan o. Papasok lang natin siya doon sa natin, slot na ginawa natin, ayan o.
Ayan. So, ganito ginawa yan. Turo ko na rin. Siyempre, yung talim nyo, i-adjust nyo, ibababa nyo siya, no? Siyempre, yung lalim, ibababa nyo yung depth niya, kunin natin yung lalim na kalahati lang ng plywood. Kagaya nito. Ayan, no? Kinuha niya yung kalahati lang ng plywood. Yun yung lalim ng talim. Yung adjustment niya naman dito, gumawa ako ng 2 cm. 2 cm dito. Para pag pinasadahan mo ng unang pasada, pag pinasadahan mo yan, ayan. Diba? After ng unang pasada ng talim, ito yung magagawa niyang groove. Pero sa groove na yan, hindi pa rin kasya yung 1/4 na plywood. Hindi kasya. Kulang pa. So, paano gagawin natin? Ang ginawa natin dito, maghahanap kayo ng technique dyan para lumaki yung groove niya tulad nito. Sasapinan natin to. Halimbawa, isasapin ko to. Pagka sinapin ko yan at pinadaanan ko uli dito, halimbawa may plano, pinadaanan ko ng ganyan, is magdodoble na yung yung lapad ng kanal tulad nito. So, kasya na siya. Kasya na siya at kasya na yung laminate. Ayan, pasok na pasok. Ayan. Maganda gumawa muna kayo ng sample. Maghanap kayo nung available kung ano yung pwede nyo isapin dito para ma-achieve nyo yung ganitong kapal. Makukompute nyo naman yun eh. Base dito sa unang pasada. Kasi pag tinignan nyo yan, yung unang pasada, makikita nyo, susukatin nyo yan dito. Dito, susukatin nyo yan sa harap. Ayan, makikita nyo yung kulang niya pa, di ba? Okay, pa-plus mo pa itong laminate na to. Pa-plus mo pa rito sa gilid na to. Yung kapal. So, guhitan nyo. Halimbawa, kulang. Nilagay natin to, ayan. Ginuhitan ko, halimbawa lang to, ha. Halimbawa, ito, yung plywood na yan. Kailangan ko pa matabas to. Yan, para pumasok itong plywood. At pumasok itong laminate. So, itong natitira na to, nakapal na to, siya rin yung kailangan natin na isapin dito. Para pag sinandal natin, at pinadaanan natin yung unang pasada ng groove, is magiging ganito na at sakto na to. Yan. Diba? Ako ang ginamit ko kanina dyan, maghanap lang kayo kung ano yung nasa paligid nyo na na pwede nyo gamitin. Is itong, saglit. Tira muna ako. Pakita ko lang. Ito. Ayan o, 1/8 yung kapal. Ito yung pinansapin ko talaga dito. Sinapin ko dito yan. After nung unang pasada na to, sinapin ko yan sa plywood ko, ganyan. Tsaka ako'y tinulak. So, yung unang groove, ito na siya sa pangalawang pasada. Pasok na siya. Diba? So, yun, ganun lang yan. Sana nakuha yung tip mga kabahay. Magpapatuloy ko na to. Tatapusin ko lahat to, tapos ilalaminate namin lahat ng loob. Tapos assemblein ko. At gagawin ko yung face frame sa harap. Tapos, lalaminate naman namin yung buong labas. So, marami-raming laminatean pa to. Ayan, no? Back to back, mga kabahay. So, at least ma-assemble natin yung mga, ngayon, drawer, yun ang target natin. At ma-install natin siguro yung mga, hanggang mamaya. Drawer slide na yung ball bearing. So, yun. Tuloy na muna natin ito, mga kabahay. Yan, so tuloy natin yung ginagawa natin mga drawer ng mga kabahay. Kahapon, natapos na ni Puro i-laminate yung loob ng mga mga side panel natin para sa drawer. Tapos na lahat yan, bale, sa loob pa lang. Bale, ang assembly niya is ganito. Nakita ko lang yung sample. Bale, yung side nga pala natin ito is 1/4 na Santa Clara na plywood. Then nakalaminate siya sa loob lang din. Sa likod syempre hindi na. Sayang yung laminate, di naman makikita.
So, white pine dun sa sahig niya and then cherry dun sa side niya. So, ganyan magiging assembly niya. Ayan yung groove natin, no? Sakto-sakto. Napakatibay, oh. Hindi na nga kailangan ng pako niyan kung tutusin. Pero, para hindi gumalaw sa eskwela, syempre, sisibatan natin yan, imamount natin. Ito yung sa harap niya, bale. Papasok pa dito yan. Bale, ganyan siya, mga kabahay, no? Yan. Lock natin. Yan. Yung sa loob. Tapos, imamount natin siya ng screw dito. Meron pa siyang face frame, yung pinakaharap niya rito na nakalaminate din. At wala na siyang handle dito na rin binubuksan sa taas. Ngayon, ito naman binaliktad ko naman. Bali, ito yung itsura niya pag nasa ibaba. Ito naman na siya i-mount gamit itong ating finishing nail na uno. Sisibatan lang natin dito yan ng ilang piraso lang. Bali, ganito. Sibatan natin dito yan. Kahit siguro 4 na piraso lang. Ang purpose naman nun, para hindi siya gumalaw sa eskwela, no? Siyempre yung squareness niya, kukunin natin yan. Tsaka natin sisibatan dito. Yun lang para, pero kung tutusin sa tibay naman, nakalak yan. Nakalak yan sa groove. Sakto-sakto yung lapat niyan. Dahil sinukat natin yan, no, mga kabahay. Pakita natin dito. Ayan, no, kung paano siya pasakto. Tingnan yung mga kabahay yung lapat niya. Oh. Diba? Kaya kung tutusin, hindi na kailangan ng pako niyan. Pwede rin gumamit kayo ng stick well para dumikit. Yun nga lang, hintayin nyo pa matuyo. Kaya ako, ginagawa ko, sisibatan ko na lang na siya para hindi gumalaw yung ano niya, skwala niya. At meron dun sa mga hindi nakapanood, baka may magtatanong kung paano mag-assemble ng ganitong drawer. Pati yung paggawa nito, actually, pinakita na natin to kanina ay nung sa mga nakaraang araw. Mapapanood nyo naman sa video. Pero meron tayong full tutorial paano gumawa ng ganitong drawer. At saka paano maglagay nung ball bearing, full extension, drawer slide, no? Hanapin nyo lang sa mga video natin yon mga kabahay, sa mga gusto matuto. Yung mga pinto naman natin, pakita ko sa inyo. Tapos na rin malaminate lahat. Bali, tapos na yung mga pinto natin, nabutasan na lahat. Bali, ito sila, white pine. Kasalukuyan tayo naglalagay ng mga concealed hinges, no? Kaya nakalagay na nga itong sa dalawa. Pero, stop muna natin yan dahil ang kailangan mauna is drawer bago natin sila isara. So, kaya assemblein muna natin. Ito yung, pakita ko lang ulit yung banyo. Wala yung dalawa eh, magkapatid si Mike at si Mark, no? Nakaschedule sila ng, ng anti-rabies vaccine nila, no? Hindi, syempre. Nakaschedule sila ng anti-COVID vaccine. Ngayong araw yung dalawa. So, dalawa lang kami ni Poroy muna ngayon. At itong kinakat niya mga ito, yan, para sa, dito sa outside naman, sa labas. Yan. Palilalaminate din namin dito sa magkabilang gilid. Dito sa likod, syempre, wala na. Sa harap, wala rin muna kasi may face frame pa yan. Dalawang gilid lang yung meron. Kabilaan. So, kaya mag-assemble muna ako para bawat na-assemble ko, nilalaminate dito ni Poroy sa dalawang gilid. Pati lahat ng ibabaw ilalaminate. Medyo mabusisi nga lang to. Dito pa lang is 24 pieces na maliliit na strip ng laminate. Ganito. Matrabaho. Yan. Dito yan. 24 pieces na to. Tapos, itong ginawa niya kapot, 24 pieces din yan. Tapos dito, magiging 12 pieces ngayong araw. Iba pa yun dito sa magiging face frame niya, no, mga kabahay. So, assemble na tayo para may pagpatuloy na yung paglalaminate ni Poroy. Yun.
Yeah, so ito na yung last drawer natin mga kabahay, no? Yan natin dito. Mapapansin niyo gumamit na lang tayo ng pako, no? Mas mabilis kasi, tsaka mas mabilis at tsaka hindi na natin kailangan gumamit ng dalawang drill. Okay din yung drill, tsaka yung black screw, mas matibay. Pero mabagal lang kasi kailangan mo pag gumawa ng first hole, pilot hole, bago ka tapos kailangan mo pang i-countersink yung ulo para lumubog. Matibay din naman yung pako. Isang tip nga pala sa pagpapako na bibigay ko sa inyo. Hindi ako nagpapako ng straight dahil mas madali itong mabulok. Pag nagpapako laging kay slant. Yan. At pagkatapos kontrahan pa. Ganito. Kontrahan. Tapos nakatilt dito. Dito naman nakatilt para mas matibay siya, mas matagal hugutin. Kailangan maingat lang kasi nababasag yung laminate pagka hindi maingat sa pagpapok. Kaya pako na lang, hindi naman pwedeng stick well kasi naka-laminate siya. After nito yung face frame na lang yung kulang natin, no? O yung pinakatakip niya sa harap. Maganda talaga to, meron tayo sanang nail gun. So wala pa tayo nail gun. Mabilis yun. Yung iba nine-nail gun muna nila, yung attacker nila. Saka sila bumubutas ng pilot hole para sa mga screw. Kaganda kasi nun, hindi na siya gagalaw. Ganda na tayo nail gun. Mano lang muna tayo. Makabili rin tayo nun. Lapit yung takto. Rock and roll! Baka naman.
Yun sa wakas, natapos na yung mga drawers natin ng mga kabahay. Bali, ito yung tatlo. Ayun yung tatlo. Nagmamock up na tayo. At tapos na rin lahat ng pinto. May mga ano na yan. May mga concealed hinges na o bisagra. Sasalpak na lang mamaya yan. So ito nagmamock up na tayo, actual. Para masundan natin yung ayon dito sa ginagaya natin na drawing. So meron siyang slot para sa daliri. Para sa grab. Para mag-grab mo siya at ma-open mo siya. Dahil wala siyang handle, no? So, meron siyang siwang doon. So, na-divide na natin. Nakuha na natin yung tamang ano niya. Division niya. So, ito yung ano natin, no? Face frame natin. Pero itong white na to is sa likod. Yan. Bali, ganito natin siya imamakap. Imamakap lang na muna natin siya. And then, kaya wala pang laminate sa harap, mag-screw tayo rito. After natin may screw, huhugutin natin uli yung ating drawer. At tsaka pa lang natin ipipinish yung ipipinish yung laminate. Nakita nyo yun, yung slot na yon para yun doon sa grab, sa finger grab sa mukha niyan. Yan, dahil wala nga siyang handle. So, screw namin to and then huhugutin. And then ipipinish na natin yung face frame niya ng laminate. And then, lagyan natin yung pinto. Tapos na tayo, no? Bali, ganito siya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Titingnan nyo sa side. Pantay na pantay yan. Alright. So, yun nga. I-mock up na, i-fix na natin yung ating mga face frame para natapos na tayo sa wakas dito sa ano, napalaban tayo dito. Sa napakalaking closet cabinet na to ng mga bahay. So, yun.
Ayos! Natapos din mga kabahay, no? So, bali, handle na lang yung kulang. Wala pa yung handle. Mamimili pa sila Ma'am May, no? Bali, buksan natin. So, taas ko pa lang siya hinahawak. Yan. Pagka-open niya, ito na yung tatlong drawer niya, no? Kunin muna natin yung ano. Ano ba yun? Para i-compare natin kung nagaya ba natin. Ito siya, no? Bali, ayan siya. Diba? Bali, ayan siya mga kabahay. Buksan natin. Yan. Long drawers. Yung natin side. Pantay-pantay, oh. Pantay na pantay. Yan. Open natin lahat, ah. Open natin lahat. Dito. Ito naman yung kabila na drawers. Identical sila, no? Magmula sa part na sa gitna. Ayan, no? Siyang siya. Ayun, may mga damit na ako doon. Nabinyagan na. Okay. Sa wakas, natapos na rin natin mga kabahay. Napalaban tayo rito, no? Napaka-busisi nitong isang to. Ang laki kasi. Ayan. At least natapos na natin. Bali, dito sidings, gagawin ko na lang bukas. Yung sinasabi natin na breaker natin dito. And then, papapinturahan na natin. Pati itong buong room para maging okay na lahat, no? Kukulayan na rin natin to. Yan. Pakita ko muna yung muli yung ano. Ito, bukas na dumating na yung ano eh. Dumating na yung, ito yung stainless natin na tray, no? Tinanggalan ko na yung balat. Yan. Mata ito, ha. Ganda, oh. Well, dumating na yung toilet, no? Tsaka yung lavatory. Bukas kakabit muna natin yung toilet para pag nangangapatakla si Poroy. Pag natatay si Poroy, meron ng ano, no? So, yun. Salamat sa panonood mga kabahay. Sana nagustuhan nyo yung video natin sa araw na to. Subaybayan nyo pa yung mga vlog natin bukas. Maglalagay naman tayo ng water closet o yung toilet. Then after nung gagawin na natin yung, ano, no, yung bed. Ito. Yung queen size bed natin. Ito. Laminated din to. So, yun. Abangan nyo yung mga kabahay. At salamat sa panonood.